Kung si Grace po mga kababayan ay ang sinabi na dapat turuan ng leksyon ang PhilHealth. Eto namang si Cheese Escudero mga kababayan, ang sabi niya, magsilbing aral sana etong pagsi-zero budget nila sa PhilHealth mga kababayan dahil sa kanilang ginawang kapalpakan. Yan po talaga ang rason nito si Cheese Escudero mga kababayan na sinasabing ang bersyon ni Tambaluslos sa Senado. Tapos si Grace po ang siya namang bersyon ni Zaldico. Smio, eto na mga kababayan ang mga alipores ni Ngag-Ngag na nag-zero budget po sa PhilHealth mga kababayan at anila magsilbing aral daw sana. PhilHealth ba talaga ang inyong pinarusahan o ang taong bayan? Di ba kung gusto talaga nilang parusahan ang PhilHealth mga kababayan, itanggalin ang mga leader dyan. Palitan. Hindi yung hindi mo lalagyan ng budget dahil sila ba ang gagamit ng budget na iyan? Hindi naman di ba? Ang taong bayan. Panoorin niyo po mga kababayan. Kit ni Escudero magsilbing aral sa PhilHealth. Diyos mio, sambayan ng Pilipino. Ang PhilHealth Fund na nakasaad yan sa batas na ang gobyerno obligadong mag-subsidize sa PhilHealth. Dahil marami pong kababayan natin ang libre dyan senior citizen, PWD, indigent, at yung mga hindi kaya mga kababayan maka-afford ng PhilHealth. Kaya kailangan i-subsidize. Dahil kung walang subsidy ng gobyerno mga kababayan, tayong mga miyembro ng PhilHealth ang aabono, tataas ang bayarin siguro next year and the following years dahil mauubos ang savings ng PhilHealth mga kababayan. Dahil hindi pinondohan, nilagay sa akap. Naging pasya. Kit ni Escudero magsilbing aral sa PhilHealth ang naging pasya ng Kongreso. Magsilbing aral sa amin na ang mga taong ito mga kababayan hindi na dapat iboto. Na magbigyan ng budget ang PhilHealth dahil saan niya ay kapalpakan ng ahensya. Patunay raw ang Hindi sibakin mo. Kasuhan nyo sila. Palitan ang namumuno. Huwag 600 billion pesos na reserve fund sa hindi aniya pagbibigay ng PhilHealth ng sapat na benepisyo para sa mga miyembro. Di ba ang leader dapat ang palitan? Para pong na-double murder nila mga kababayan. Nakadapa na, tinadyakan pa. At sa tingin nila mga kababayan, ang magsasuffer niyan ay ang namumuno, ang PhilHealth? Hindi. Ang magsasuffer niyan ay yung mga beneficiaries. Katulad natin ng mga may sakit. Palpakan yun. Ito sana magsilbing wake-up call sa kanila. Parang robot na sunga-sunga magsalita ito si Jesus Escudero mga kababayan, Hindi man palo sa mukha na. Ikaw kaya ipalo namin sa mukha. Kapag makita natin ito mga kababayan, aapiran talaga natin. Appear cheese sa mukha. Palibasa mga kababayan itong mga buhaya. Hati-hati na sa budget ng akap. Secure na sila. Pinag-initan ang PhilHealth, zero budget. Gawin nila yung trabaho nila. Hindi para sa amin na... laki pa ng tenga. Payat na version ni Tambaluslos, no? Reward yung kapalpakan nila sa pagbibigay na naman ng perang iteteng. Sabi na... Kung palpak, palitan mo ang leader. Ang liderato ng Senado, itong si Senator Grace po at itong si Cheese Escudero. Mabuti pa ito mga kababayan, Isa itong dilawan kakamping. Pero naging gabinete ito ni BBM Hindi na kayanan mga kababayan. Sinibak siya dahil nagsasalita Pero anti-Duterte pa rin yan. Pero at least mga kababayan, nasa rason. Senate President, ang dahilan daw kung bakit binigyan ng zero budget ang PhilHealth ay para parusahan ng PhilHealth dahil hindi ito ginagasta yung pondo nila. Alam niyo po, isang kasinungalingan yan Kasi kung gusto nilang parusahan ng PhilHealth, dahil ito ay hindi epektibo, ang unang-una mong gagawin ay i-fire ang mga opisyales ng PhilHealth. Correct. Di ba? Kung hindi mo bibigyan ng budget, ang mapaparusahan ay ang mga miyembro. Tayo. Kanya na lang ba ang galit nila sa PhilHealth mga kababayan? Una, kinuha nila yung 90 billion mga kababayan. At kung nasupalpal ng Korte Suprema, zero budget na ang PhilHealth. Ang hudas. Una na si Ledesma. Pero hindi nila yan ginagawa. Instead, tinanggalan nila ng budget ang PhilHealth. Ano ang consequence niyan? Ang consequence niyan, malinaw na malinaw ang magdurusa ay yung mga mamamayang Pilipino. Dahil ang ibig sabihin niyan, hindi mapapalawak ang serbisyo ng PhilHealth sa atin. Hindi lang yan. Tataas lalo ang bayarin natin mga kababayan sa premium natin. Diba? Yung panahon ni dating Pangulong Duterte, around 2,000 pesos lang ang yearly. Yearly isang taon na yan ng PhilHealth. Pag-upo ni Bangag mga kababayan, ngayon, 6,000 na. Yung sa mga mga kababayan mga ordinaryong Pilipino. Tapos, kung mas malaki pa ang iyong sweldo, mas malaki ang iyong income, mas mataas pa ang babayaran mo.
O dodoble na naman yan, titriple? Hindi mapapaliit yung gastusin natin pang kalusugan. Hindi tayo magkakaroon ng outpatient benefit. Ang isa pang panggagago dito, hindi binibigay ng gobyerno yung counterpart subsidy niya para sa PhilHealth, pero yung mga manggagawang Pilipino patuloy pa ring nagbabayad. Ang ibig sabihin niyan, tayo po ang tutustos sa implementasyon ng National Health Insurance. Universal Healthcare Law. Nakasaad po doon mga kababayan na mayroong counterpart ang gobyerno. Program natin. Kung yung gobyerno ayaw magbayad ng premium niya, dapat ata tayo mga manggagawa, itigil na rin natin yung Paano yan kung magkasakit kami? Wala. Hindi na namin magagamit ang PhilHealth. Di po natin alam mga kababayan, di ba? Kung kailan tayo magkasakit. Baka pag kailangan na namin, hindi pala kami nagbayad. Lalo kaming madidisgrasya niyan. Dahil yan kay bangag mga kababayan. Lahat ito ito ang gusto ng mga ngagba mga kababayan. Hinahayaan lang po kasi Imagine niyo na lang mga kababayan, ito ang mga taong gustong maupo dyan sa panghabang buhay sa pwesto. Ngayon pa lang ang galawang mga mandurugas na. Bayaran nating premium sa PhilHealth. Kung yung gobyerno ayaw kumilos, bakit tayo ang magtutustos ng obligasyong magkaroon ng National Health Insurance Program? Alam niyo po Pwede rin naman kayong mag-boycott ng bayad, pero siguraduhin nyo lang na hindi kayo magkasakit. Dahil in case na magkasakit kayo, wala ka rin makukuha sa PhilHealth. Kaya ang talagang ganti mga kababayan ay hindi yung boycott sa pagbayad, kundi boycott sa pagboto dito sa mga taong ito mga kababayan na Chis Escudero, Grace po, yung mga tambaluslos dyan. Lalong-lalo na mga congressman, i-boycott nyo. At kayo dyan sa Tacloban, tambaluslos, boycott nyo yan. Kagalit itong ginagawa ng Kongreso natin, zero budget daw sa PhilHealth dahil meron 600 billion reserve fund. Alam niyo po, kulang pa yan dahil ang daming ng ospital sa Pilipinas na mayroong back pay ang PhilHealth. Isang buwan nga lang mga kababayan, billions and billions of pesos ang nilalabas ng PhilHealth sa bayarin sa mga ospital. Paano na hanggang Disyembre? Bangkarote yung PhilHealth mga kababayan, tapos ang mag-aabono tayo. Kapag binayaran ng PhilHealth yung mga utang niya, ay kulang na kulang pa yung 600 billion na yan. Ang tanong, sino ang magbabayad ng mga subsidy para sa mga kababayan nating mahihirap, walang trabaho, 4Ps, seniors? Yung premium po nila sa PhilHealth, ang magbabayad po niyan ay gobyerno, galing sa tax na binabayaran naman natin sa tobacco at sugary mga syntax beverages. Pero at nakasaad din po yan sa batas na dapat mag-counterpart. Automatic ay binibigay yan sa PhilHealth dahil yan ang bayad sa subsidiya nila. Ano yung ginagawa ng Kongreso ngayon? Kinuha po yung pondong yan at hindi binibigay sa PhilHealth. Ang tanong, sino magbabayad ng gastusin ng mga seniors, mga miyembro, ng mga mahihirap, ng mga... Tayo na ang kakargo. Tingnan nyo kung paano lumabag sa batas itong mga mambabatas at mga bangag mga kababayan. Gobyernong Marcos. Kapag kasali sila at i-cover sila sa PhilHealth, ang ibig sabihin po niyan, ang magtutustos niyan, ang magbabayad niyan ay tayong mga ordinaryong manggagawang Pilipino. Tapos, sa ating payslip mga kababayan, tingnan nyo, automatic deduction. Kahit labag sa kalooban mo mga kababayan. Ay, deduction ang laki. Okay lang sana, isa lang na deduction. Sobrang daming deduction. Lahat ng mga deduction mga kababayan. At ang pinakamasakit na deduction, your tax. Napupunta lang doon sa mga buhaya. Kahit na nakasaad sa batas na dapat nilalaan dyan ang 80% ng kalahati ng mga taxes na nakukolekta natin mula sa mga sigarilyo, tobacco products, at galing sa mga sugary beverages. So saan na yun napunta? Andun sa kanilang mga bulsa? Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa mga pinaggagawa ng mga mambabatas na iyan? Lalong-lalo na itong si Chis Escudero na sabi niya, magsilbing aral sana sa PhilHealth, na akala niya ang pinarusahan niya ang PhilHealth pero ang taong bayan pala. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.